Midjourney video model is coming sooner? Midjourney Weekly Office Hours Recap, 28 August 2024. Kumusta kayong lahat at welcome muli sa Midjourney Weekly Office Hours Recap. Ito ang lugar kung saan binabalikan natin ang lahat ng pinakabagong update at balita mula sa Midjourney team. Tuwing linggo, sinusuri natin kung ano ang mga ginagawa ng team, kung ano ang susunod na ilulunsad at iba pang mahahalagang kaganapan. Tampok sa video ngayon ang ilan sa mga piling imahe mula sa Explore page ng Midjourney. Kaya siguraduhin namnamin ang visuals habang dinadaanan natin ang mga update ngayong linggo. Una sa lahat, isa sa pinakamalaking balita ay ang paparating na personalization system. Isa itong makabagong hakbang na magpapakilala ng maraming personalization profile at isang bagong paraan para lumikha ng personalized models. Ang layunin nito ay bigyan ang mga user ng mas nakaangkop na karanasan sa pamamagitan ng pagpayag na mag-save ng iba't ibang profile na kumakatawan sa kanilang natatanging estilo at mga kagustuhan. Kung palipat-lipat ka man sa pagitan ng photorealism at abstract art o may partikular na genre kang sinusubaybayan, mas madali mo nang mamanipula ang mga kagustuhang ito. Pinagtutuunan din ng pansin ng team ang pagpapalawak ng mga estilong kayang isa-personalisa ng system. Halimbawa, kung mahilig ka sa parehong photography at drawing, makikilala ng system ang pagkakaibang ito at mag-aalok ng mas sari-saring output sa halip na magsanib sa iisang estilo. Sunod, nasa kalagitnaan ang team ng isang kritikal na desisyon tungkol sa susunod na malaking model update. Kasalukuyan nilang pinagbobotohan kung itutuloy muna ang version 6.2 update o kung lulusot na diretso sa version 7. Talakayin natin ang pagkakaiba ng bawat isa. Ang version 6.2 ay magiging isang incremental update, ngunit mahalaga pa rin. Nangangako ito ng mas mahusay na pag-unawa sa mga prompt, kaya mas intuitive at mas tumpak ang pagtugon ng AI sa mga komplikado o mas pinong kahilingan. Bukod pa rito, papaigtingin din nito ang suporta para sa maraming wika, kaya mas madali para sa mga hindi nagsasalita ng Ingles na makakuha ng dekalidad na resulta. Mas gaganda rin ang kalidad ng imahe na may mas matatalim na detalye at mas pulidong aesthetics, at mas bibilis ang processing speed. Gayunpaman, tinutimbang ng team kung sulit bang tapusin muna ang 6.1 ngayon o ilaan na lang lahat ng resources para sa version 7. Samantala, ang version 7 ay inilarawan bilang mas malaki at mas komprehensibong upgrade. Layunin nitong tugunan ang maraming kahilingan mula sa komunidad na naipon na. Bagamat naantala ito dahil sa pagiging komplikado, excited pa rin ang team sa potensyal nito. Inaasahan na mas malinis ang architecture ng version 7, kaya mas maayos ang performance, mas solidong features at mas user-friendly ang karanasan. Ngunit dahil dito, hindi pa rin tiyak ang petsa ng paglabas dahil nais nilang maging perpekto muna ito bago ilunsad. Tungkol naman sa 3D at video development, may mga kapanapanabik na pagbabago. Sa una, tila ang 3D features ang susunod na malaking hakbang. Ngunit ngayon ay mukhang mauuna pa ang video capabilities. Napag-alaman ng team na hindi pala kasing komplikado ang mga hamon sa pagdevelop ng video model, kaya posible itong mailabas ng mas maaga. Ang pinag-iisipan ngayon ay kung maglalabas ba sila ng mas maagang version ng video model batay sa version 6 o hihintayin ang mas advanced na version 7 video model. Ang bentahe ng mas maagang release ay makakakalap agad sila ng mahalagang user data na magagamit para paunlarin ang mas sopistikadong V7 video model. Pero syempre, mas mataas ang kalidad at mas maraming feature ang V7 model, kaya isa itong estratehikong desisyon. Isa pang pangunahing focus ay ang depth control sa loob ng Midjourney system. Kabilang sa mga eksperimento ng team, ang depth control features na nagpapahintulot sa mga user na impluwensyahan ang lalim at perspektibo ng mga ginagawang larawan. Bagamat promising ito, pinag-aaralan pa rin kung paano ito pinakamahusay na ipapaloob sa UI. Isa sa mga iniisip ay kung dapat bang ihiwalay ang depth control bilang isang hiwalay na feature, dahil minsan ay pakiramdam nitong parang photo filter imbes na pangunahing creative tool. Layunin nilang ipadama na ang depth control ay kasing halaga ng iba pang aspeto ng creative process sa Midjourney. Sa usapin ng UI improvements, nag-eeksperimento rin sila sa mas malalaking image grid. May halong kabutihan at kabawasan ito, habang maganda ang mas malalaking grid para makakita ng mas maraming larawan ng sabay-sabay, maaari rin itong makalat sa interface at maging mahirap i-navigate, lalo na sa website.
Ang kasalukuyang disenyo ng site ay lubos na na-optimize para sa mas maliliit na batch. Kaya kung isasama ang mas malalaking grid, kakailanganin ng malalaking pagbabago sa interface, kaya maingat ang team sa pagsasaayos nito. Panghuli, pinag-iisipan din nila ang pagkakaroon ng desktop app. Bagamat tutugma lang ito sa karanasan sa web, ang pagdaragdag ng desktop notifications ay maaaring maging malaking benepisyo para sa ilang user. Ngayong linggo rin inilabas ang isang nakakatuwang bagong feature, ang personality test. Tumagal ito ng mga 15 minuto at sinusuri ka sa 200 iba't ibang axis at ikinukumpara ang mga resulta mo sa ibang user. Ang mga datos na makukuha rito ay makakatulong sa team sa pananaliksik at paghubog ng mga bagong feature sa hinaharap. At dyan nagtatapos ang recap ng Midjourney Office Hours ngayong linggo. Alin sa mga imahe ang paborito mo ngayong linggo? Ibahagi ang iyong saloobin sa mga komento sa ibaba. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa lingguhang update. Hanggang sa susunod.